subscribe and click the notification bell for more updates. Kanina mga kapatid, ating pakinggan ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, ika-12 kabanata, magsisimula sa ika-38 talata. Luwalhati kayo, Panginoon, sa Kristo. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga iskriba na mahilig maglakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanglungdugan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga bigyan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng palo at ang sinungkalay ang pagdarasal ng mga haba. Lalo pa magbibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga tao at nagpupulong ng sakit. Maraming kailangan nagbubulong ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at nagbulong ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang 2 balong iyon ay nagbulong ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi nila kailangan, ngunit ibigay ng balong ito na lupang-lupa ang buo niyang kabuhayan. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon, sa Kristo. Magsiuuna po ang lahat at ating pakinggan ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Pwede ibang palakpakan natin ang Panginoon. Sa pagkakataon po na ito, bago ko po sisimulan ang pagninilay, ay nais ko pong sabay-sabay natin na pakinggan sa awit sa pagkakataon na ito. Okay, salamat po dito. Ako'y isang anak na hirap. Lagi na lang akong nagsusulika.
Ang buhay ko ay walang sigla, puro na lang pusa. Paano na ngayon ang buhay ko? Sa akin ay walang tumatanggap. Mababa lang aking pinag-aralan ang buhay ko. Isang kahit, isang tuka. Ganyan kami mga dukha. Isang kahit, isang tuka. Ganyan kami mga dukha. Yun po yung nilalaman ng kanta. At marami po ang nakakaalam ng kanta na ito. At marami din po sa inyo, sa boses pala ay kilala niyo na kung sino yung kumanta. Ang pamagat po ng kanta ay Dukha. Naisip niyo po ba kung sino yung may kumanta? Sino po? Si Freddy Aguilar. Talagang kabisa nila yung kanyang tono. No? Isang kahit, isang tuka. Ayon sa paninliksik, kapag sinabi isang kahit, kapag sinabi natin kahit, trabaho, hanap buhay. Kapag sinabi natin tuka, kain. Isang kahit, isang tuka ay hinalaw mula doon sa estilo ng pamumuhay ng mga manok. Kumakain sila sa lupa, no? At kapag sila ay nakahanap ng pagkain, agad-agad nilang tinutuka. Dahil hindi naman lahat ng kanilang kinakain ay pagkain na. Isang kahit, isang tuka ay pagsasalarawan ng isang dukha. Ayon sa isang binanggit na pangungusap, ang sabi niya ay, ang isang pamilya na hindi na kumakain ng 3 beses sa isang araw ay may tuturi na isang kahit, isang dukha. Kaya lang, maaaring dito po sa atin ay pagkakat mayroon silang pambili ng pagkain, kaya ng pagkain niluto. Kaya nga lamang, sinisikap din nila na hindi kumain ng 3 beses sa loob ng isang araw. Kasi kasama sila sa tinatawag na intermittent fasting. Mayroong oras ng kanilang pagkain. O kaya, yung mga tinatawag na nag-exercise sa kanilang buhay dahil mataas na yung kanilang blood sugar, mataas pa yung kanilang cholesterol, o kaya mataas pa yung kanilang blood pressure. Kaya ginagawa nila yung tinatawag natin keto diet. Pero hindi ko yun. Yung isang kahit, isang tuwa na ibig sabihin ay pagsasalarawan ng isang dukha. Ang isang dukha po ay isa sa mga in-identify na mga kalinga ng tinatawag natin na vulnerable members of this society. Kapag sinabi natin vulnerable sa Tagalog, ayon sa dictionary ay ibig sabihin ay mahina. Ibig sabihin ay marupok. At dahil po sa kanilang pagiging mahina at pagiging marupok, ito yung nagbibigay ng daan upang sila ay maabuso, upang sila ay mapagsamantala. Kaya yung mga dukha, kadalasan sila yung mga biktima ng pananamantala at pangkalis. Pero maliban po sa mga dukha, doon sila identify na vulnerable members of the society, even in biblical times or ancient times, yung mga babaeng balo ay nakalinya din sa vulnerable members of this society. Sapagkat, noong unang panahon,
Kaya kung sila ay nag-aasawa, dahil kinakailangan nilang pagkaroon ng anak. Bakit kailangan nilang pagkaroon ng anak? Nang sa gayon, merong magpapatuloy sa tinatawag natin na saling lahi o kaya yung bloodline. Kanya nga naman, kapag tumating ang pagkakataon na yung isang babae na meron ng mga anak, kahit wala pa, at namatay ang kanilang asawa, sila ay nagiging mawawa. Sapagkat sa kanilang kapanahunan, ang sandalan ng isang babae, isang asawang babae, ay walang iba kundi ang kanyang asawang lalaki. Lalo-lalo na pag ang pinag-uusapan ay ekonomiya o financial need ng isang pamilya. At malinaw po doon sa unang pagbasa, iman sa ating gospel, yung larawan ng mga babaeng balo. No? Doon sa ating gospel, sa panahon ni Elias, mayroong isang babaeng balo na mayroon siyang kasamang anak. At nagkataon na panahon ko na yan ay nagtutong. Nagiging kaawa-awa ang kanilang kalagayan. Batay sa unang pagbasa, yung kanilang pagkain ay 2 araw na lang sa 2 araw. Tapos, pagkatapos ng 2 araw, wala na silang pagkain. At pagkatapos noon, malinaw na sa isipan ng babaeng balo, pagkatapos kumakain nila yung 2 para sa 2 araw, mamamatay na sila sa gutom. Yun po yung sitwasyon. Tapos, yung isang babaeng balo, na pumunta o pumasok sa templo, nag-aalay ng kanya kung ano meron sa kanya. No? Sinasabi ng gospel, yung kanyang natitira na ikabubuhay ay yun ang kanyang inialay sa temple offering. Ibig sabihin, itong 2 babaeng balo na ito na nakalinya sa vulnerable members of this society ay kaama-ama, kawawa ang kanilang katayuan at kalagayan. Pero, meron po mga instances na merong isang tahig, isang tukaang sitwasyon o katulad ng mga babaeng balo. Pero bakit kaya sila ay nakatulong pa sa kanilang kapwa? Bakit kaya sila ay nakapagbabahagi pa para sa pangangailangan ng iba? Doon sa unang pagbasa, ano po ang nangyari? Dumating si Elias sapagkat siya'y isinugo ni Yahweh sa isang babaeng balo doon sa Sarepta. At pinakilala ni Elias na siya ay isang lingkod ni Yahweh. At humingi siya ng pagkain sa kasabing babaeng balo. Pang 2 araw na lang yung kanilang pagkain ng kanyang anak, tapos biglang dumating ang isang lingkod ni Yahweh, humihingi ng pagkain. Pero anong ginawa ng babaeng balo? Kahit yun na lang matitira sa kanila. Dahil kailangan ng kanyang kapwa, pinakain pa rin niya si Elias. Diba? Kung tutusin, hindi literally, maaaring sabihin, ikaw naman, lalaki ka na nga, meron ka pang kakayang maghanap buhay sa akin pa na walang hanap buhay, meron pa akong anak, tapos sa akin ka pa hindi. Pero hindi. Kahit gano'n yung kanyang status sa sitwasyon, binigyan pa rin niya ng pagkakataon na maibahagi kung ano ang meron siya dahil sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Hindi lamang niya inisip kahit sa pa ay lingkod o hindi lingkod. Sa isang babaeng balo na pumasok sa templo, ngayon na lang ang natitira sa kanya. No? Wala na nga isang sweldo sa loob ng isang araw. Wala na yun. Kulang pa na yun. Pero iaalay pa rin niya para bilang pagpapasalamat
sa loob ng templo. Ano kaya ang meron? Bakit ang isang kahit isang lugar o isang dukang-duka ay meron pang kuwang espasyo, space sa kanila upang magbigay o magbahagi o tumulong sa kanilang kapwa? Ano meron sa kanila? Ano meron sa isang babaeng balo na dukang-duka? Ano meron sa isang babaeng balo na nag-alis sa templo? Kung ano yung natirang meron pa sa kanya, bakit kinakailangan pa nilang magbahagi? Bakit kinakailangan pa silang magpasalamat? Dahil lubos ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Yun po yung dahilan. So, ibig sabihin, ang kanilang pong isinalarawan ay hindi nakabatay kung ano yung meron sila. Kundi nakabatay kung ano yung pinag-iwalaan o tidak. Naniniwala sila sa Diyos na siya ang tanging sandala nila sa lahat ng panahon at pagkakataon. Maaari pong natutunan nila na ang Diyos ay isa sa mga nag-defend sa kanila, nagpapagtanggol sa kanila. Maaari natutunan nila sa kanilang mga ninuno, katulad ng binabanggit doon sa Salmo. A father of fatherless, defender of widows, it is by God's holy domain. Ibig sabihin, naniniwala maaari katulungan nila. Kung wala man ang aking asawa, pero nandiyan ang Diyos. Wala man ang aking tatay, pero nandiyan ang Diyos. Nagiging babaeng baro na ako, nagiging kuwal, pero nandiyan ang Diyos na aking tagapagtanggol. At ako'y umaasa na aking mong sandal na aking luluhay sa Diyos. Ako'y nagtitiwala sa kanyang kabal at meron akong kilala ng isang ina. So, siya po ay pinanganak sa isang pamilya na masagana sa kanilang buhay. Nabigyan siya ng pagkakataon na mag-aral sa isang kolegyo, malayo pa sa kanilang probinsya. Noong mag-asawa siya, doon sa probinsya kung saan siya nag-aaral, nagiging maganda pa rin ang kanyang buhay, nagiging masagana pa rin sapagkat kahit pa paano, masipag ang kanyang asawa. Kahit pa paano, mayroong sariling bukid ang kanyang asawa na pinagkukunan niya ng kanilang mga kailangan sa kanya. Pero, dumating ang pagkakataon na maliit pa yung kanyang mga anak, kanilang mga anak, pumanaw ang kanyang masipag at pag-ibig. At doon niya napatunayan, doon niya natutunan, doon niya naranasan yung hirap ng isang nag-iisa na magulang upang taguyod ang pangailangan ng kanyang mga anak. Maliliit pa yung tatlo niyang anak. Pero pamunahin niyang sandalan, pamunahin niyang hiningan ng habag at awa ay walang iba kundi ang Diyos. Naranasan niya na isipin kung saan sila kukuha ng kanilang pagkain sa buong hapon. Naranasan niya na pumunta sa kanyang kakilala, sa kanyang kababaryo na para humiram ng pangailangan ng kanyang mga anak sa kanilang pag-aaral. Naranasan niya na umuwi na wala siyang nahanap. Pero ang pangunahin pa rin niyang sinandalan, walang iba kundi Diyos. At sa pamamagitan nito, dumating ang pagkakataon na nakapagtapos na ang kanyang mga at sa kasalukuyan, meron na sila kanya-kanyang mga trabaho at nakapatulong niya sa kanyang buhay sa pagkakataon. Pero ano yung natutunan niya? Alam niyo po ba? Dahil kahit paano ay meron iniwanan sa kanya ng kanyang asawa,
na kung saan ay meron silang inaanihan sa tuwing panahon ng anihan. Pero ang ginagawa niya, kapag dumating na ang pag-aani, siya ay nagtatabi para sa kanyang pamilya ng pagkain hanggang sa darating ulit na anihan. Maliban sa kanyang pagtatabi sa kanyang pamilya, nagtatabi rin po siya ng pagkain o bigas para sa kanyang mga kapwa na maaaring lumapit o kaya nakita niya na maaaring ang tulungan sa panahon ng pagbibigan. At pangatlo, natutunan din niya maglaan para sa pagkain sa pari o pari. Ganon yung kanyang nagiging trend at kabahagi pa rin ito pangunahin sa lahat. Natutunan niya na mas higit na magpasalamat sa Diyos. Ang kanyang ginawa ay hindi upang ipakita na siya ay mapagbigay. Ang kanyang ginawa ay hindi upang ipatanyag kung pagmalaki na siya ay nagbibigay. Kundi ang kanyang pagbibigay ay bunga ng kanyang bukas na puso. Diyan po sa ating offering box, nakikita po natin dyan yung nakalagay ng pagkakaroon. Do not just count your blessing. Offer them to God. Ano ang pinapaalala sa atin ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga tagapagligid? Kung bukas ang inyong kalooban sa pagbibigay, tatanggapin niyan ng Diyos. Sapagkat hindi hinihintay ng Diyos na kayo ay magbigay ng hindi ninyo mahal. Ibig sabihin, hindi pinag-uusapan kung ano yung natayuan natin sa buhay, pag ang pinag-uusapan ay pagpapasalamat sa Diyos. Hindi pinag-uusapan kung gaano malaki ang inyong naibibigay at may tutulong sa inyong kapwa. Ang pinag-uusapan kung ano ang inyong paniniwala sa pagbibigay. Ang pinag-uusapan kung ano ang inyong kalooban sa pagbibigay. Ang pinag-uusapan kung ano ang inyong pinagtitiwalaan sa tuwing pag-ibig kayo ay nagbibigay o nagkakaloob para sa karangalan ng Diyos. At sana, mga ginigiliw na kapatid, ang mga libahaging mga aral na ito ay maging pamantayan natin sa Diyos. Sapagkat ang lahat na meron tayo ay pawang galing sa Diyos. Ang nais lamang ng Diyos ay makilala na tayo ay marunong magpasalamat at tayo ay marunong magtiwala sa ngalan naman ng Espiritu Santo. Thank you for watching. God bless.